Ang mga players na ito ay kinakatakutan ng kanilang mga kalaban, hindi dahil sa kanilang husay o dami ng nagagawang puntos, kundi dahil sa kanilang pisikal na lakas at handang makipag-away anumang oras. Ito ang 10 pinaka kinakatakutang NBA players sa kasaysayan ng NBA. Maraming mga players sa NBA na kayang lumaban, pero isa lang ang totoong MMA fighter, si James Johnson. Isang 6'7", 240 pounds power forward na ngayon ay naglalaro sa Pacers. Siya ang nangunguna sa survey ng kung sino sa NBA ang ayaw mong makaaway. Simula kasi nung siya ay 5 years old, si Johnson ay nagtitrain ng karate at siya ay black belter. Tapos lumaban din siya sa kickboxing at siya ay may record na 20-0 at 7-0 naman para sa kanyang MMA record. Sinabi niya rin na kaya niyang talunin si John Jones kung mabibigyan lang siya ng time para mag-train ng wrestling. I can beat him for real. But like I said, with a year of training defense, I just need ground defense. Isunod naman natin si Vernon Maxwell, ang 6'4" at may timbang na 180 pounds at may nickname na Mad Max. Noong panahon kasi ng career niya, halos lahat ay inaaway niya. Guards, centers, kalaban, kakampi, maging pati ang mga nanonood. Tapos noong siya ay nasa Houston, nakipagtalo siya sa isa niya pang teammate na si Hakeem Olajuwon na muntikan niya na rin itong saksakin. Pero si Mad Max ay hindi pa natapos doon dahil nung taong 2000, nung naglalaro siya para sa Shuttle, gusto ni Mad Max bugbugin ang isa niya pang teammate na si Gary Payton. Gusto niya talagang upakan si Payton noon na sa huli ay nasaktan niya lang ang dalawa niyang teammate na umaawat lang. Isunod naman natin ang pinaka-pisikal na dominante sa panahon ng kanyang prime, si Shaquille O'Neal, na may timbang na 330 to 370 pounds. Ganun pa man, kaya niya gumalaw na parang isang balerina. Ang kombinasyon niya ng laki, lakas at likse ay walang katulad at walang sino man ang kayang makapigil sa kanyang shock attack. I mean, this guy was a force. He was mean. He was nasty. You're looking at him like the fear that you might get is he's doing that full speed thing. Am I really going to try and take a charge on this? Right. Pagdating naman sa best friend ni Shaq sa Inside the NBA, masasabi natin na mainitin din ang ulo nito, si Charles Barkley. Siya ay isang undersized big man na may taas lang na 6'6", pero siya ay athletic at physical maglaro. Tapos hindi rin siya umaatras sa kahit anong away. Ang listahan ni Barkley ng mga nakaaway niya sa NBA ay mahaba. Magmula dito sa isang forearm knockdown na to o nung oras na mag-isa siya laban sa Bad Boys Pistons. Ang career ni Barkley ay minsan na rin nanganib dahil hindi lang siya sa basketball court nakikipag-away, kundi nakikipag-away din siya sa mga sibilyan. Tulad noong 1997, noong siya ay naaresto pagkatapos niya itapon ang isang lalaki sa glass window sa isang bar. O kaya naman noong 1991, nung duraan ni Chuck ang isang batang babae sa crowd. Pag pinagsama-sama mo ang pakikipag-away, pagmumura at pag-trash talk niya, si Charles Barkley ang isa sa pinaka-nakakatakot na player. Mapunta naman tayo kay Ron Artest na nakakuha ng 86 suspension sa laro mula nung pumasok siya sa NBA noong 1999 hanggang sa manalo siya ng championship kasama si Kobe noong 2010. Si Artest ang pinaka-pisikal at agresibong bantay. Noong 2001, noong bumalik ulit si Jordan sa NBA, nabali ni Artest ang ribs ni Jordan sa isang laro. Bukod sa siya ay isang world-class defender at naging most defensive player of the year, naglagay din ng takot si Artest sa kanyang mga kalaban dahil sa topak nito. Si Artest ay umiinom ng alcohol bago or kahit pa sa mismong laro. Noong 2003, muntik na sila mag-abot ni Pat Riley at ng buong Miami Heat bench. At sa parehong taon, laro nila laban sa Knicks. Si Ron ay nagalit ng todo at sinira ang gamit ng isang cameraman. At sa tingin nyo ba na tumigil na siya after ng kanyang suspension? Hindi pa rin. Si Artest ay patuloy pa rin sa panununtok ng tao sa muka.
Noong 2007, si Artes ay nakulong ng 20 days dahil sa pananakit niya sa kanyang asawa. Pero kahit pinalitan niya ang kanyang pangalan ng Meta World Peace noong 2011, ang kanyang habit at pagiging mainitin ng ulo ay andun pa rin. Bago ang panununtok ni Ron Artes sa court, may nauna muna na bully na kinakatakutan sa NBA, si Charles Oakley. Siya ay pumasok sa NBA noong 1985 at madali niyang nakuha ang isang reputasyon na pagiging enforcer. Kapag kailangan ng hard foul, andyan si Oakley. Kapag kailangan awatin ang mga nag-aaway na player, si Oakley ay andun din. Noong 1989 naman, nakaaway niya si Xavier McDaniel na isa ring palaaway. At noong 1996 preseason naman, si Oakley at Barkley ay nagkapisikalan sa isang rebound at inihagis ni Oakley si Barkley sa sahig. Ang dalawang player ay agad na nagpalitan ng suntok na naging dahilan ng kanilang ejection. At noong 1997 playoffs naman, si Oakley ay napaaway kay Alonzo Mourning. Tapos noong 2000, sinuntok niya naman ang guard ng Clippers na si Jeff McInnis. Pero ang pinakamalupit na panununtok na ginawa ni Oakley ay kay Tyronn Hill na binugbog ni Oakley dahil sa isang utang sa sugal. Pero kahit na siya ay nag-retire na sa NBA, hindi pa rin siya tapos sa pakikipag-away. May mga report kasi na nanununtok pa rin itong si Oakley ng mga nakakaaway niya. Mabait din at hindi naman walang puso talaga itong si Charles Oakley. Sa totoo lang, siya ang naging rason kung bakit ang isang pang nakakatakot na lalaki ay nakapasok sa NBA, si Ben Wallace. Nung siya ay nasa high school, umattend siya ng basketball camp ni Charles Oakley. Si Oakley ay si Oakley, kaya naman nasuntok din si Ben Wallace sa muka. Drive to the basket, bam. 4 minute left, split my joint. Dahil hindi siya nagpapakita ng takot at naglalaro ng kanyang buong lakas, si Oakley ay madaling nagustuhan ang laro ni Ben Wallace at nirekomenda niya pa ito sa kanyang alma mater na Virginia Union University. Kung wala si Oakley, si Ben ay maaaring hindi nakapaglaro sa NBA. Pero nung siya ay nakapasok na sa NBA, pinakita niya kaagad na siya ay katulad ng kanyang mentor. Sa taas na 6'9", si Wallace ang pinakamaliit na center sa liga. Si Ben ay addict din sa pag-gym at kaya niya mag-bench press ng 400 pounds. Dahil na rin sa kanyang malaking katawan, nakakatakot na muka at buhok na afro ay walang gustong kumalaban kay Ben Wallace. Ngayon, mapunta naman tayo sa isa pang Wallace, si Rasheed Wallace, na hindi rin kaya kontrolin ang kanyang temper na parang isang time bomb. Si Rasheed ay palagi na nate-technical at siya ang all-time leader sa technical na merong 41 takes sa isang season. Subalit, ang dalawang Wallace na yan ay hindi ang baddest Detroit Pistons of all time dahil ang titulo na yon ay para kay Bill Laimbeer at Rick Mahorn na kasama sa Bad Boys Pistons. Halos lahat na yata ng NBA players sa 80s ay nakaranas ng suntok, siko o bumagsak sa sahig dahil sa Detroit big man na to. At nagkaroon sila ng reputasyon na dirtiest player lalo na si Laimbeer, habang si Rick naman nanununtok habang nagbibigay ng isang matinding screen. Love to play defense. I like to bump and bang, I guess. And that's what's basically has been my job. Tapos kilala rin si Laimbeer na nilalagay niya ang kanyang paa sa paglalandingan ng player na nagiging dahilan ng maraming ankle injuries. At para mabuo ang Bad Boys Trio, andyan si Dennis Rodman na may nickname na The Worm o kaya naman Dennis the Menace na mas bagay yata sa kanya. Naglalaro siya ng may mataas na energy at palaging naiirita at naiinis ang kanyang mga kalaban. What I'm seeing, the battle between these two guys. They're fighting, giving it everything they got. Si Rodman ay hindi talaga nakakatakot na player pero siya ang pinaka nakakairita at mahirap maging kalaban sa laro at walang easy shot kapag si Rodman ang nagbabantay sa'yo. Ang susunod naman nating player ay hindi ang pinakamalaki o pinakamalakas pero walang gustong kumalaban sa kanya kahit na si Shaquille O'Neal pa.
May taas na 6'6" at may bigat na 220 pounds si Jerry Stackhouse na hindi mo gugustuhin magalit. Marami-rami na ring listahan si Stackhouse ng mga nakaaway niya. Noong 1996, si Jeff Hornacek ay nakaranas ng malakas na mga suntok mula kay Stack habang nasa laro. At noong 1997 naman, sinuntok niya naman si Allen Iverson sa mukha sa practice na best friend niya sa Sixers. Kung sa tingin nyo ay maliliit lang ang kinakaya ni Stackhouse, well hindi, nasuntok niya din ang 6'10" na si Christian Laettner dahil sa utang sa sugal. At noong 2006 finals, pagkatapos niya bigyan ng super hard foul si Shaq, walang pumalag sa kanya kahit sino sa bench ng Heat, maging si Shaq ay lumayo na lang. Bago tayo mapunta sa ating panghuli, meron din tayong mga honorable mention sa ating listahan para sa pinaka nakakatakot na player. Ang isa ay si Karl Malone, ang all-time leader sa technical foul at all-time leader rin sa paniniko. Andyan din si Kenyon Martin na hindi mo gugustuhin maging kalaban, si Kevin Garnett na nagpahirap sa buhay ng mga rookie, Ivan Johnson na tinawag na Ivan the Terrible na nagagawa niyang maging hindi komportable ang dalawang tao sa pamamagitan lang ng kanyang presensya. Ngayon, mapunta naman na tayo sa ating number 1. Ang ating panghuli sa listahan ay naaalala dahil sa kanyang pang-aaway sa court at hindi dahil sa kanyang 4 na beses na All-Star appearance, si Latrell Sprewell. Nagsimula ito noong 2007 nung sakali niya si PJ Carissimo, ang coach niya sa Golden State Warriors. Si Carissimo ay sinigawan si Sprewell sa practice at gusto niyang ayusin ang kanyang mga pasa. Si Sprewell ay bad mood noong araw na yon at meron nag-trigger sa kanya para atakihin ang kanyang coach. Pinagbantaan niya rin na papatayin niya ang kanyang coach. Tapos kinaladkad niya pa ito habang sakal-sakal ng halos 10 segundo bago maawat ng kanyang mga teammates. After 10 minutes, di pa siya nakontento. Bumalik siya para atakihin ang kanyang coach ulit dahil doon nasuspend siya ng 68 games without pay. Hindi lang yan ang gulong kinasangkutan ni Sprewell. Noong 1995, inupakan niya rin ang kanyang teammate na si Jerome Kersey. Tapos bumalik siya sa practice na may daladalang 2x2 at nagbantang papatayin niya si Kersey. Kaibigan, iyan ang mga pinaka nakakatakot na NBA player. Ano ang masasabi nyo rito? Kung nagustuhan nyo ang ating video, baka sakali na magustuhan nyo rin ang mga ito. Salamat!